Sa mga taga Mindanao, Assalamualaikum. Mga taga Mindanao, saan kayo? Alhamdulillah. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Professor Nurin, nagmula pa sa probinsya ng Basilan. Diba? So, una-una, bakit po kami nandito? Lalo na kami mga kapatid nyo, mga Muslim. Ano ba yung magiging ambak naman namin? Kasi parati na lang Luzon. Yung Mindanao halos hindi na napapansin. Nandito kami sapagkat yung problema ho ng Pilipinas, problema rin namin. Taxpayer din po kami. Nagbabayad din ho kami ng buwis. Kung may problema man sa Mindanao, damay din ng taga Luzon, taga Visayas. Nakita na po natin. Kasi hanggang ngayon, yung usapin ng rebellion, nandyan pa. Namimigay ng pagkain, guys. So, kami, ang mensahe namin, nandito kami, kailangan nating magkaisa. Lalo na, yung panawagan natin ngayon, labanan itong napakawalang hiyang korupsyon na ito. Nang dahil dito, nawala ho ang respeto ng mundo sa atin. Nawala ang respeto ng mundo sa kanyang manggi. So kami, sa Mindanao, kami po ay nakikiisa. Kung ano yung nararamdaman ng bawat isa, ng bawat Pilipino, yun din po ang aming nararamdaman. Itong mga ilang nakaraang araw, yung November 13, 14, 15, umikot po kami ng Mindanao. Sinamahan po namin yung idol natin na nag-iisang kongresistang bumangga ng pader. Walang iba si Congressman Kiko Barsaga. Magkasama po kaming dalawa. Anong pong pakay niya pumunta ng Mindanao? Tinanong niya kami sa Mindanao. Kung hindi man din titino yung gobyerno natin sa ganitong kalakaran na lamang, biruin nyo, hindi lang yung budget ng 25, pumilit pa sa budget ng 26. Di po ba? May hirit pa doon eh. So tinanong niya kami mga taga Mindanao, kung sakaling hindi rin titino itong gobyerno na ito, anong magandang gawin ng Mindanao? Kasi siya itong nagtanong eh, okay lang ba sa inyo na hihiwalay na kayo? So papayag ko ba tayo na magkahiwa-hiwalay tayo? O hindi. Alam kong mahal namin kayo, mahal nyo rin kami. Pero malabo talagang tingnan, nahahantong tayo sa ganon. Kasi kami naman, hindi kami yung tanga. Hindi kami tanga. Ang positioning ng gobyerno natin, gagamitin na naman kami. Mindanao is a land of promise. We have a lot of resources. Gagawin nilang sovereign guarantee yung mga minerals namin doon. Dahil sa ninakaw nila ng mga pera. Oh. Hindi kami tanga. Ayaw namin. Kami na lamang ang ginagamit. Resources namin ang nauubos. So yun, ang sagot ng taga Mindanao kay Kong Kiko, baliktad eh. Imbis siya yung magtanong kung gusto ng Mindanao hihiwalay, tinanong siya ng taga Mindanao kung gaano ka kaseryosong ihiwalay kami kung sakali. So hindi ho tayo hantong sa ganon sapagkat napakasakit naman na maghiwa-hiwalay tayo. Pero mayroon hong mga formula na pwedeng sabihin, iba ang Mindanao, iba ang Visayas, iba ang Luzon. Mayroon namang tinatawag na federalismo. Baka pwede na natin pag-usapan yun. Baka pwede na pag-usapan yun. Kasi kami, nakibaka ho kami with all due respect. At para sa kaalaman natin lahat, mga kapatid, ako po ay forces ng Moro National Liberation Front. Nasa ground po kami. Ramdam namin ano yung lalaban namin. So, ito na ang panahon. Kung sakali man papalarin tayo at papalarin po tayo, ipagkaloob ng Diyos sa atin ito, mababago natin. Dahil dito sa ating panawagan, ay sana po magkaisa tayong suportahan ang ating pong inang bayan na magkahiwa-hiwalay man tayo, hindi naman na magkahiwalay pamayaan ng isa ang bawat isa. Hindi ho ganoon. Sa federalismo, may kanya-kanya tayong pagpapasya. Yun ang maganda. Naiintindihan ng bawat Pilipino yan, pero inuudyong ng marami, hindi daw pwede kasi hindi tatayo ang Mindanao sa sarili niya. Sinungaling sila. Yung Davao nga lang, yung Davao hindi umaasa ng ira nila yun. Kayang-kaya nilang buhay sa sarili nila. And we have a lot of cities na pareho sa Davao. We have Cagayan, we have Zamboanga, Butuan, Bagadian, Dipolog, Cotabato City, Sarangga, General Santos.
Hindi ka etc. pumunta sa etc. dito. Hindi ako nagpunta. Kayang-kaya mo na. Walang bawas sa inyo. Pero pag-uusapan na lang natin paano tayo magtutulong. Sabi ko ngayon. So, balik tayo dito. Kami po ay nandito upang mag-isa sa sambayanang Pilipino. Sa ngalan ng Moro National Liberation Front, ako po ang salubuyang Foreign Minister nila. Dahil ako po ang representasyon ng Moro National Liberation Front dito sa ating pagkikil-laban nito. Kami po ay nandito sa inyo at sana ay wakasan nitong pagtitipon-tipon natin maging dahilan. Kasi kung hindi naman po tayo kikilos, guys, in live muna ako. sino po? Ang Diyos, hindi tayo tutulungan kung hindi naman po tayo kikilos. Magandang hapon po at maraming salamat sa atin. Maraming salamat, Professor Noring Panyong! Kasi hindi tatayo ang Mindanao sa sarili niya. Sinungaling sila. Yung Davao nga lang, yung Davao hindi umaasa ng ira nila yun. Kayang-kaya nilang buhay sa sarili nila. And we have a lot of cities na pareho sa Davao ang kapasidad. We have Cagayan, we have Zamboanga, Butuan, Bagadian, Dipolog, Cotabato City, Sarangka, General Santos, etc. Kayang-kaya mo na. Walang bawas sa inyo. Pero pag-uusapan na lang natin paano tayo magtutulong. So, balik tayo dito. Kami po ay nandito upang mag-isa sa sambayanang Pilipino. Sa ngalan ng Moro National Liberation Front, ako po ang salubuyang Foreign Minister nila. Dahil ako po ang representasyon ng Moro National Liberation Front dito sa ating pagkikil-laban nito. Kami po ay nandito sa inyo at sana ay wakasan nitong pagtitipon-tipon natin maging dahilan. Kasi kung hindi naman po tayo kikilos, guys, in live muna ako. sino po? Ang Diyos, hindi tayo tutulungan kung hindi naman po tayo kikilos. Magandang hapon po at maraming salamat sa atin. Maraming salamat, Professor Noring Panyong! Nako, partner, ito na ang summary ng pinag-usapan natin ngayon. Dapat pantay-pantay ang serbisyo sa bawat rehiyon. Sang-ayon ba kayo doon? Dapat pantay-pantay ang serbisyo sa bawat rehiyon. Okay ba kayo doon? Yeah! Hey! Yun ang kailangan natin. Yeah, may Sa'yo mic naman. na ako. Pasensya ka na, partner. Okay lang Hindi yun. ako makasagot sa'yo kanina. Wala pa. Dahil meron na naman tayong speaker. Bago tayo mag-debunk, bago tayo magbigay ng entertainment, kasi kahapon, day 1, yun po ang halos entertainment sa buong gabi. Totoo. Pero ngayon, marami tayong speakers at sana maliliwanagan ang iba habang lumalaban tayo ngayon. At saka habang nagsasalita sila, yung mga sinasabi nila, syempre, iba-ibang ano yan eh, iba-ibang vision. Aspect, Diba? diba? Aspect, ganon. So, ang kailangan natin, ang susunod na speaker. Of course, tatawagin naman natin, syempre, si Dr. Gordon Torres! Na nasa entablado na. Ay, ang bilis. Ayan. Napakabilis mo, Doc. Ang lula ko ay lahing Sikihor. Dami ng tao guys. Pero mostly At lalaki. isang hapon, Bira lang babae. na ako'y papunta Babae sa siguro, hindi isang umabot ng 1/4. barangay, may tugon siya sa akin. Sabi niya, Apo, bantayan mo ang sarili mo. Kasi sa barangay na yan, madaming aswang. Ako noon ay 15 years old pa. At medyo takot din kung kakagatin, kakainin ng aswang. Pero binalikan ko si Lula ko at sabi ko, Lula, turuan mo ako kung paano ko malaman na yung taong inasalubong ko ay isang aswang. At madilag yung sinabi sa akin, Apo, madali lang. Pag kayo ay nakasalubong, nakaharap ng tao, bata man o matanda, pag hindi siya tumingin sa iyong mga mata, Susugod yata to. aswang. Puro laki lahat, per. Kita mo? Siguro, Wala kasi akong babae dyan. doon kami, hindi ko alam na mayroon ding aswang dito. So magsimula na akong tumingin sa inyong mga mata. At alamin ko kung wala bang ulo sa hapong ito, wala bang aswang.
aswang. Nagsimula ako doon. Speaking of babae, meron no? Okay lang. Nakasmile naman. Yung isa dyan, kumakain! Bakit umo din dyan ng aswang? Karamihan ay nakangiti, nakatitig sa akin. Kung buhay pa lang ang lula ko, ibalita ko sa kanya, safety ang buhay ko ngayon. Kasi wala pa akong napansin na isang aswang. Magandang hapon sa inyo lahat! May dagdag pa si Lula. Yung hindi daw pumalakpak, aswang daw yun. Mas lalong safety ako ngayon dito. Kasi walang aswang. Ipakilala ko lang sarili ko. Galing kami ng Bukidnon. Pumunta lang dito for the first time. Alam nyo, bago ako magpatuloy, gusto ko magpasalamat sa isang tao na ngayon ko lang nakita harap-harapan. Siya ay si Manong Chavez. Nakasan nyo naman. Uy, para kayong mga ibon. Siya si Manong Chavez. Lakasan nyo. Kasi ang pagkain at snacks, tubig ay galing kay Manong Chavez. So dagdagan pa yan sa gabi kung manatili kayo dito. Una sa lahat, pasensyahan niyo lang ipasensya nyo lang kami kasi iba ang Tagalog speaking namin doon sa amin. Bisaya ako! Mayroon bang Bisaya dito? Isigaw mga Bisaya! Dami pala natin. Mayong hapon sa inyo mga Cebuano, mga Bisaya. Ipataas ang kamot sa mga Bisaya. Pagkadaghan makaayo sa mga Bisaya. Sa hapong ito, kasama ko ang isang nasaktan, isang nasugatan. Bakit? Siya isang negosyante at mayroong napataw sa kanya na magbayad siya ng malaking taxes. Nabinta ang kanyang Tumakas na guys, helicopter oh. in the amount of 25 million pesos. Malaki ba yung 25 million? Malaki na yan. Para lang ibayad sa buwis. Ladies and gentlemen, kasama ko, galing sa Bukidnon, isang negosyante, Mr. Magdel Acosta, kaway-kaway dyan, palakpakan niyo mga kapatid. Siya ang nagbayad ng milyones para daw takawin ng mga buhaya. Nasaktan yan. Masakit yan. 25 million para lang mapunta sa bulsa ng magnanakaw. Yes, 1 minute. Grabe ka, 1 minute, 2 minutes lang. Ito, 1 minute to. Mga kapatid, kahit saan narinig ko na ang tao ay galit na. Mag-resign na daw. Galit na galit kay! Nakasan nyo, galit na galit kay! Bigyan ko ng 500 pesos kung sino yon naawa kay BBM at bakit punta dito 500 pesos. Magbilang ako hanggang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wala. Ako ay naawa kay BBM sa totoo lang. Bakit? Tanungin kita, siya ba ay mahimbing na tulog ngayon? Laro-laruin natin to. Yes or no? Nakatulog ba siyang maayos? Yes or no? Wala na siyang tulog ngayon. Nakakain ba siya na maayos? Hindi. Siya ba ay nag-enjoy sa ngayon? Sa madaling salita, si BBM ngayon ay talagang malungkot at matamlay sa panahong ito kasi ang dito tayo
Nakaisa na siya sana ay mahiya na at iiwan niya ang Malacanang. Payag ba kayo dyan? Lakas-lakasan natin. Gusto niyo ba na siya ay bababa na? Salamat mga kapatid sa presensya niyo sa hapong ito at sana naman mahiya na si BBM at alis na para tayong lahat ay maging masaya. I'd like to leave this talk before I take my seat. Para to sa inyo. Ang kasabihan, sabi ni Edmund Burke, the only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Magtagumpay lamang ang masasamang espiritu kung tayong matitining tao, walang gagawin. Thank you and good afternoon. Maraming salamat, Professor Gordon Torres. Maraming